Naniba naman nga ho kami ng saging ni Pudra din sa kanyang bukid. Halos ilang buwan na nga din kaming hindi nakakaahon din sa bukid ni Pudra dahil nga ni busy kami sa aming mga kamote. At dahil nga wala na kami mga hukay na kamote at nakapagtanim na rin ho kami ng panibagong mga kamotihan, ay di naman nga ni ho kami sa bukid ni Pudra magpapakabisi. Binisita nga ni Pudra rin kanyang mga sagingan at nakita nga niyang napakadami ng bunga na nahihinog. Kaya naman kinabukasan nga ay inakit na kami ni Pudra na maniba ng kanyang mga saging din sa bukid. Mali pa nga ang paraan diyan ng pagtitiba ako ng saging dahil sa ibabaw nga ni ho ng puno ng saging ko tinataga. Kaya naman nasigawan talaga ako diyan ni Pudra na dapat nga daw ho ay sa ilalim ko tagain yung puno. Para nga daw ho lumawit laang yung bunga at hindi siya madurog sa pagbagsak ng puno ng saging. Ang lalaking buwigan laang din talaga ng mga saging din ni Pudra kaya talaga naman nakakatuwa silang tibain. Isang buwigan nga lang talaga ng saging ay talagang mahihirapan ka ng magdala. At karamihan nga namin diyan na tiba ay yung mga turda na saging. Tapos may ilan-ilang puno laang din na lakatan. At iyan naman nga ni yung napakalalaking saging ang tawag ho diyan ay tindo. Dini nga sa maihay si Pudra laang nakakapagtanim ng ganyang saging na tindo. Galing pa kasi sa Bicol ang suwi niyang sagi. At dahil nga sa tagal-tagal na rin namin hindi nakakaahon dito, ayan nga ni naghihinugan na talaga ang mga saging ni Pudra sa puno. Kaya naman habang naniniba nga kami diyan, abay instant merienda na din. O diba, iyan ang kagandahan kapag ikaw ay may itinanim, lagi kang may aanihin at lagi kang may kakaining libre. Pag nasa gana ring probinsya ka lang din talaga nakatira tapos masipag ka magtanim, abay hindi ka nga ni mauubusan ng mga aanihin. Nakakalibre na nga sa mga prutas at gulay tapos meron ka pang maibebenta. Mabuti na lang din talaga at nagbakasyon sa mister ng 1 linggo kaya ayan nakasama namin sa paniniba. Medyo magubat lang din talaga aring sagingan ni Pudra dahil hindi na nga rin niya maasikaso na tabasan lahat. At kapag may natitiba nga si mister na meron ng hinog na bunga, abay kinukuha na nga rin niya agad yan at nilalantakan na. Ay katamis lang din talaga ng bunga ng saging kapag iyan ay nahinog na sa mismong puno. Nakakapanghinaya nga lang din yung ibang bunga dahil yung iba ay nagbibiak-biak na siguro nga ni ay sa sobrang init. Bali nakatiba nga ho siguro kami diyan ng nasa 20 buwig na saging. Pero madami pa nga din mga tibain kaso nga lang huy pinatigil na ni Pudra kasi baka daw hindi na kaya ikarga sa kabayo. Kaya kumuha nga lang kami diyan ng kayang isilid doon sa bakid ng kabayo. At yung iba naman ay sa susunod na lang namin ulit titibain. Nagsabay na nga din diyan sa paniniba yung aking isang kuya. At sadly to say nga ni ho ay kakaunti ang kanyang natiba. Ay paano ba naman kasi inunahan na siya ng kanyang mga kaagaw na unggoy. Hindi talaga sa bukid ni Pudra ay hindi tao ang kaagaw at hindi tao ang magnanakaw kundi mga unggoy. Kaya talagang pagpatatagal-tagalin mo pa bago i-harvest iyan ay baka nga ni ho wala ka ng madatna na bunga. Ay talaga namang paborito iyan ng mga unggoy kaya naman talaga makikipag-unahan ka sa pagkuha ng mga bunga. Nagtry nga din ako diyan magpiling ng saging nakala ko nga ni ho kabilis-bilis laang abay mahirap ho pala. Kailangan kasing ingatan na masugatan yung saging para nga ni ho hindi siya ma-reject sa pamilihan. Kaya nainis na nga din dyan yung aking mister dahil nasusugatan ko na nga din yung ilang bunga kaya inagaw niya na sa akin at siya na ang nagpili. Abay ako nga ay kanyang niyabangan at ganun laang daw kadali. O siya ikaw na ang magaling. At nang makatapos na nga ipiling lahat ayan nga't sinimulan na rin ng aking kuya na isilid na sa kanyang bakid. At hanggang nga sa pagsisilid sa bakid abay talagang ingatan. Inalibutan nga muna ng dahon yung bakid para nga hindi magasgas yung mga saging. Ayan nga't ongoing na iyan to deliver doon sa taong bibili. At nang makatapos na nga kami sa mga sagingan ni Pudra ay din naman nga niho ako sa kanyang pinyahan. May tanim din kasi si Pudra na ilang pirasong pinya din sa kanyang bukid. Ayan nga't namunga na sila at pwede na rin silang i-harvest. Ang dami lang talagang libre sa probinsya lalo na talaga kung masipag ka laang magtanim. Bali 3 piraso nga lang diyan ang nakuha kong hinog na. At nalalaman nga pala na hinog na ang isang pinya kapag nga niho kulubot na yung kanyang tangkay.